Pag-asa is monitoring the Habagat and Tropical Depression Neneng. Let's now speak to Pag-asa weather forecaster Lori De La Cruz. Lori, thank you for joining us. Yes po, magandang hapon din po sa inyo, Sir Diego, maging sa ating mga tagapakinig. Alright, Lori, what is the latest status ng Tropical Depression Neneng? Yes po, no, si Tropical Depression Neneng ay huling namataan po sa layong 530 kilometer east-northeast ng Itbay at Batanes. At sa kasalukuyan nga ay kumikilos yan ng pa-northwestward o pahilagang kanluran sa bilis ng 30 kilometers per hour at may taglay na lakas ng hangin na umabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umabot hanggang 70 kilometers per hour. Nananatili pa rin na wala itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa, ngunit patuloy na humahatak na habagat na siya nakakaapekto sa Luzon at Visayas. At nakikita nga natin dito sa ating forecast track ay posible nga yan na makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Huwebes at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari yang lumapit o direktang tumama sa northern part ng Taiwan. At after po niyan ay patuloy yung kikilos pa northwestward, posible pa rin na malusaw ito habang kumikilos papunta ng kalupaan ng China. Sa kasalukuyan nga, ang nakakaapekto pa rin sa ating buong bansa ay itong habagat na siya nagdadala ng patuloy na malalakas na mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At pabugso-bugso mga pag-ulan naman dito sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro. At maging maulap pa rin sa nalalabing bahagi ng ating bansa dahil pa rin sa epekto ng habagat. Dito naman sa Mindanao, nalalabing bahagi ng Visayas, mas magandang panahon pero andyan pa rin yung tsansa ng mga pulupulong mga pag-ulan. Alright, Lori, sinabi mo kanina wala naman direct effect ang Neneng sa bansa natin. No? But ano effect nito, specific effect nito sa habagat? Lalakas ba ang ulan? Tatagal ang habagat dito sa atin? Paano yung magiging epekto niya? Yes po, no? So nakikita po natin dahil nga sa pagkilos niya pa northwestward. So hahatakin nito yung habagat habang kumikilos siya papalapit ng China. Kaya naman, yung epekto ng habagat sa mga susunod na araw ay mababawasan since papalayo ito sa kalupaan natin. So medyo lalayo ng bahagya yung habagat sa most parts ng Central Luzon. So yung mga paulan mababawasan starting Thursday hanggang sa Sabado. Pero doon pa rin sa westernmost part ng Luzon, including Ilocos Region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, expect po natin na maging makulimlim pa rin up until weekends. Ayun, so yung Neneng will help ease the habagat rainfall sa atin na sandalian, no? Pero ang question dito also is, ano pa ang ibang low pressure area na tinitignan natin right now? Yes po, so yung isang low pressure area na nasa western part ng ating bansa ay estimated na nasa layong 815 kilometers west of extreme northern Luzon. At sa nakikita din po natin ay kumikilos din po yan pa northwestward. So papalayo pa rin po sa ating bansa. So tumutulong pa rin po to sa paghatak ng habagat pero mostly dun sa offshore na po ng ating bansa. And then may binabantayan po tayong bagyo pa na currently ay may international name na Tropical Storm Saudel at huli nga yung namataan sa layong 3,015 km east ng northeastern Mindanao. Ito nga nasabi natin na bagyo, ito po yung mas babantayan natin for the succeeding weeks, for the succeeding days kasi posible po yan na gumilid na naman sa ating Philippine Area of Responsibility. So expect po tayo na by next week, ito na naman yung hahatak at posibleng mang-enhance po ng habagat. So medyo makakapagpahinga po tayo ng saglitan pero maulan na naman next week. Alright, thank you for that. Pag-asa weather forecaster Lori De La Cruz.